Sumasama po sa ating pong tubig. Nasasabihin po natin na mawawala po yung ating abono kapag ka po ating na pinaagusan po ng ating patubig. Hindi po. Kundi bagkos makikita po ninyo ang palatandaan ng kalamansi yung abono ninyo kung yaan po ay tumalab po sa inyo. Makikita ninyo po yung inihagis ninyong pataba. Pagka po mga ilang linggo, yung pong damo natutubo po sa kanya, berdeng berde ang itsura. Kaya lang dun lang sa part na kung saan ay meron kang ilagay. Good morning po sa inyo mga ka-trivia at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Magandang umaga, magandang gabi, anumang oras po dumating ang ating vlog. Ngayong araw mga ka-trivia po nagpapatubig po tayo sa ating kalamansian dahil grabe po ang init. Medyo makulimlim lang ngayong araw na ito, pero asahan po natin na mag-iinit pa dahil papasok na po tayo po sa tag-init. Buwan po ng April, grabe doon. Grabe po talaga ang ating pagpapatubig na ginagawa. Halos linggo-linggo ang ating pong magiging pagpapatubig para po makasuporta doon sa ating inaalaga ang bunga, saka pati na rin po sa bulaklak. Yan. Yan, noong after po natin ang pagsasabog ng abono, ito na po ngayon yung ating ginagawa. Atin na po siyang pinatutubigan para po pagtuloy-tuloy ang paglaki ng bunga ng ating kalamansi. Yan po ang ating mga bulaklak, oh. Yan po yung ating ini-spray. Kailangan po ang ating pong tubig, mas maganda po yung ganitong paagos para po kusog ang ating kalamansi. Saka yung pong ating abono na kung saan na hindi po natamaan po ng tubig, hindi naagusan, yun po ay ating sasabuyan para po siya ay malusaw. Lalo na pagka itong gagamitin po ninyo ay matagal malusaw po na abono, kailangan talaga natin dyan ay laging basa po yun. Pero pagka yung pong puti ay basta't nadaanan ng tubig, lusaw kagad yun. Merong nagtatanong po sa atin mga katribya, kung yung daw po bang abono ay naaagos po ng ating patubig. Kaya ang ginagawa, ginagawa po ng iba natin mga ka-farmers, pagka po nagpatubig, tsaka lang po sila maglalagay ng abono. Baliktad po mga katribya, dapat bago po kayo magpatubig, ilagay nyo na po yung inyong abono sa ating kalamansi. Kasi hindi po totoo mga katribya na yung pong ating abono ay sumasama po sa agos ng tubig, maliban na lamang kung mapupunta po talaga ang inyong abono doon sa daanan mismo ng tubig mga katribya. Malakas po ang current ng tubig, aagos po talaga yung abono. Pero kapag halimbawa na ganyan, nakapirmis ang abono at yan po ay mabasa, hindi po siya sumasama po sa ating pong tubig. Nasasabihin po natin na mawawala po yung ating abono kapag ka po ating na pinaagusan po ng ating patubig. Hindi po. Kundi bagkos makikita po ninyo ang palatandaan ng kalamansi yung abono ninyo kung yaan po ay tumalab po sa inyo. Makikita ninyo po yung inihagis ninyong pataba. Pagka po mga ilang linggo, yung pong damo natutubo po sa kanya, berdeng berde ang itsura. Kaya lang dun lang sa part na kung saan ay meron kang ilagay na abono. Pero hindi lahat po noong lalagyan ng abono mga katribya ay maberde ang damo, kundi bagkos yung part lang po na nalagyan.
Yan po ay karanasan na po natin at madalas po natin nakikita yung mga katribya. Sa tuwing tayo po ay magsasabog o maglalagay ng abono, yun lang parte po na naabutan po noong abono, doon lang po ang maganda. Yun lang po ang berde. Yung ibang mga damo, hindi po siya berde dahil wala po siyang abono. Sa madalit salita, abono po natin, bumababa lang po yun. Pagka nasa lupa na, nadaanan ng tubig, bababa siya sa lupa, and then i-absorb po ng kalamansi. Doon po siya ngayon beberde, doon siya ngayon gaganda. Ngayon, pati na rin po yung damo, mga katribya, yaan ay bumabahagi rin, kumakain din siya. Kaya kung minsan niya, mas maganda pa yung damo kaysa doon sa inaalagaan mo eh. Kaya ang ginagawa po natin bago tayo magsabog ng ating abono, eh talagang nililinis muna po natin yung ilalim. Either na yan po ay inyong herbicide para po wala pong kasosyo po ang inyong kalamansi sa pagkain ng abono. Dahil kapag ka po ang inyong kalamansi ay madamo, magsasabog ka ng abono, ang unang kakain yan ang inyong mga damo. Kaya mas maganda, payo po namin sa inyo, bago po kayo maglagay ng abono, sure po natin na patay na ang damo ninyo. Tapos yaan, kung yaan ay herbicide, kung yan naman po ay grass cutter, mababa siya. Kaya lang pagka grass cutter, mga katribya, mas mabilis pong kainin po yan ng ating mga damo dahil nandun din po yung kanyang ugat. Kaya lang siyempre, hindi naman po lahat, mga katribya, ay nag-grass cutter. Hindi naman po lahat ay nag-herbicide. Natanggal po natin itong ating mga sangantuyo. Ito ang isa sa sakit ng kalamansi, yung nagdadagta. Pero ang ginagawa lang po natin dyan, putol. Yan naman po ay lumalabas kapag ka po tag-araw, kapag ka umuulan. Umuulan, aaraw. Yan. Pero after naman nun ay wala na siya. Kaya pinaka-the best, putulin na po ninyo, tapos ilayo o sunugin para hindi po makahawa. Kaya yan po, mga katribya, ang ating paglalagay ng ating abono. Hindi po tinatangay ng agos ng patubig. Maliban na lamang kung inilagay po natin po yung ating abono sa agusan ng tubig na malakas, ay talagang tatangay niya. Pero pagka yung normal lang, mga katribya, ay nandun lang din po sa lupa ang nilagay po ninyong abono. Kaya yun po, mga katribya, po yung tips po namin sa inyo. Kung kayo po ay magpapatubig at maglalagay ng abono, sure lang po natin napatay na po ang ating mga damo sa ilalim. Para noon, kain na po ng ating kalamansi yung ating abono. Kaya yung bulaklak po natin na ito ay para po sa ating July. Pang July po natin yan. Yun naman pong mga buko ay pangkuha naman po yan, pang Mayo, pang May. Yung pong mga may sira, yan po yung malalaglag. Tapos ang matitira po dyan, yung pong mga buo. Yung mga buo, mga katribya, yan po, ito yung ating sinusuportahan para po siya ay lumaki. Yan, para hindi po siya mahulog. Kasi misa kadalasan sa sobrang init po, mga katribya, po ng panahon, kahit buo, nalalaglag po ang kalamansi, yung bunga niya. Dahil sa init ng panahon, lalo na kung magkukulang ka ng patubig, nako, talagang yung natitira mo mong buo ay pagka nalaglag pa, alis wala pong matitira. Kaya yun, mga katribya, kaya tiyaga-tiyaga lang tayo hanggang alaga. Yun. Ayan yung kalamansi natin. Pagka po yung tayo magtutubig, tingnan nyo rin po yung area na hindi po nababasa, baka mayroong pataba. Kailangan po natin siya ay sabuyan para po nun balusaw ang ating pataba. Baka kagaya nito, marami po itong ating lagay nato na pataba. Yan. Yan. Take note, mga katribya, pag maglalagay po tayo ng ating abono sa ating kalamansi, lalo na kung puti ang ating pong gamit, huwag po dapat tatagal ang inyong pagpapatubig ng 1 buwan or 1 linggo. Bakit? Kasi ang abonong puti, iyaan po ay madaling sumama po sa hangin, tapos sa araw. Pagkayaan po, mga katribya,
Ilang araw na po natin hindi natutubigan mula po ng ating masabog, babawasan po ang quality ng inyong abono. Pero pagka doon sa matagal po malusaw, wala pong problema. Kahit na yan po ay medyo ma-delay ka ng inyong pong pagpapatubig, kasi ang release po ng pataba na matagal malusaw kapag ka po siya ay basa. Hindi kagaya po ng puti, at pagka yan ay natubigan, sigurado mga katribya, yan ay i-absorb na kagad po ng kalamansi at mabilis ang gusar po nito sa ating kalamansi. Kaya yan po, sa ating po mga ka-farmers na maglalagay po ng abono, isure lang po natin na kailangan ay maagusan para hindi po siya masayang yung pong ating pong pagod, siyempre pati na rin po yung ating pera. Kasi di naman po nahihingi ang abono kundi pag po siya po ay nabibili. Kaya nung napakamamahal pa ng mga pataba ngayon, kaya nagdadaingan po ang ating mga magsasaka na wala po silang ma-harvest. Marami man ang harvest, ang problema naman hindi naman mabili. Mabili man, bagsak man po ang presyo. Halimbawa kagaya ng kamatis. Ang kamatis, nababalitaan natin, ito lang, truck kung itapon sa basurahan, itapon sa gilid ng daan, sayang po yung mga perang ginastos po ng ating mga ka-farmers doon po sa mga kamatis. At doon naman sa sibuyas, ayun, nangyari, nag-import po ang ating bansa ng sibuyas, ayan, sa ibang bansa. Kaya yung pong ating local na sibuyas, nasabay po siya sa bagsak ang presyo. Kaya yung pong mga magsisibuyas, lalo na po dito sa amin, sa Nueva Ecija, talagang marami po ang nalugi. Ang laki po ng puhunan dyan. Sa isang hektarya, umaabot ng 400,000 ang kanila pong puhunan sa sibuyas. Kung yun ay aanin lang, halimbawa ay 30,000 o 30 pesos ang isang kilo ng sibuyas, lugi magsisibuyas. Pero doon sa 50 pesos, may kita na sila doon kung yun ang magiging presyo. Kaya lang, yung pong ating mga ka-farmers, yung ating bansa, talagang bagsak po ang presyo nila. Kukunin naman po yan ng bodega, tapos pagka pumahal, saka ibebenta naman ng mataas na sibuyas pagkatagulan. Pero ngayon, panahon ng sibuyas, bagsak ang presyo. Panahon ng kamatis, tinatapon na lang po ang kamatis po. Nagpapasalamat po tayo dahil ang kalamansi hindi po ganun na nangyayari, na itinapon ng kalamansi dahil hindi mabili. Kahit yan i-reject, nabibili pa rin siya. Noong panahon ng bagsak ang presyo ng kalamansi, yung reject, 100 pa ang presyo po nito. At least paupa po doon sa mamimitas, hindi po siya tatapon nakagaya ng sa kamatis. Kaya yun, na-share lang po natin sa inyo ang sentimiento ng ating pong mga ka-farmers, lalo na po sa panahon po natin ngayon na talagang ay grabe po talaga. Matataas na po ang bilihin, lalo na po ang mga fertilizer, ang mga insecticide na ating ginagamit ay napakatataas, pero yung produktong ating ibinebenta ay mababa. Kaya halos lahat po ng gulay ngayon mga katribya ay mababa, maliban na lamang din sa ating kalamansi na ang ating presyo ay nasa 1.7 sa 1.8 yung pong kuhanan po sa puno. Yan, siyempre pagdating na po sa palengke, mahal na po ang presyo po dyan mga katribya. Kaya ang importante, diretso lang po ang ating alaga, tuloy-tuloy lang kung magkano ang abutan ng ating pong tanim. Pagpasalamat po natin sa nasa itaas. Importante, ayan, huwag po natin susukuan. Nilalang mo kasi po pwede natin pagpunan ng source of income ang ating kalamansi. Kagandahan kasi mga katribya po sa ating kalamansi, tuloy-tuloy po ang kanyang pagbubulaklak, tuloy-tuloy po ang kanyang pamumunga. Hindi kagaya limbawa po ng ating mangga, pasintabi po doon sa mga nagmamangga. Basta pagka tinamaan po mga katribya po ang mangga po ng ulan o kaya ng insekto, pag nasira po yan, sigurado next year na lang uli ang bawi ng mga magmamangga. Pero ang kalamansi, kapag nalaglag po ang bunga, ang buko, babawi pa rin siya sa susunod na buwan, papabulaklak. Kaya ang kalamansi naman, dire-diretso pamumulaklak. Hanggat ang kalamansi ay hindi po siya tumutuloy ang bunga, diretso pa rin ang kanyang pagbubulaklak. Kaya lang, continuous lang din po mga katribya ang ating pong pag-aalaga para
continuous po ang ating magiging harvest. Yan, tanggal ang sangang tuyo, patubig sa tag-araw, pero sa tag-ulan hindi na tayo magtutubig mga katribya. Tanggal po ng baging. Yan po yung ating trabaho sa ating kalamansi. Kaya happy farming po sa inyo sa ibang bansa po na kung saan ay nakakarating po ang ating pong vlog. Shoutout po sa inyo mga katribya. Yun pong ating ka-farmer si Sir Bensky. Happy birthday doon sa kanyang anak na valedictorian. Napapabati po siya, birthday po nung kanyang anak na nakaraang malaman kung March 23 ba siya o 24. Ang kagandahan ng mga katribya, pagka po meron tayong patubig, ayan o, susulit po ang ating alaga. Yung ating organic fertilizer, ayun pa o, kumakagat pa po yan. Kahit sa kabila po na ito ay ating pong nailagay ng halos 2 buwan. Hanggat yan po mga katribya po ay nababasa ang ating organic fertilizer, continuous po ang pagkain niya. Siyempre, nalagyan na rin po natin siya ng ating puti para naman po siya mag-produce ng marami pong bulaklak. At saka, pagtuloy-tuloy, yung pong ating bunga. Kagandahan po mga tribya, pagkagawa po yung inyong daanan ng tubig. Puro paagos na lang po tayo ng paagos. Hindi po lumilipat ang tubig ninyo sa pagitan kagaya nito. Kaya ginawa po namin, pinapala po namin ito sa upahan. Meron po kasi sa aming upahan na nagpapala kontrata. Kontrata kasi ang isang lugar. Magkano mapagkasunduan nyo, yun ang babayaran nyo doon sa magpapala. Para pagdating ng tag-araw, kagaya nito, paagos lang po tayo ng paagos. Hindi tayo masyadong mahihirapan sa ating pagpapatubig. Kaya yun po ang isa sa maganda na may isasuggest po natin doon po sa ating mga ka-farmers na medyo malalakas po ang inyong patubig. Kaya lang, doon po sa parte po na medyo mahihina ang inyong pong patubig sa lugar ninyo, ginagawa na lang po natin na sinasuggest natin, langgana style. Lalo na pagka iba, iniigibal lang nila, nanggagaling sa gripo, nanggagaling sa mahina pong patubig. Kaya pinupuno na lang po nila po yung sa ilalim po ng puno na parang planggana style. Yung po kanal-kanal o kaya kahon-kahon ang ginagawa po nila. Hindi kagaya po rito sa amin ay talagang paagos, kasi nagmumula po kasi ito sa amin mga katribya sa tubo. Po yung ating kalamansi o deep well ang tawag po natin dyan mga katribya. Lalo na sa parte po ng ating nabili pong farm mga katribya, ilog po yung ating pinukuhanan, open water. Ewan to sawa naman po mga katribya ang ating patubig. Malalaki na po ang ating kalamansi. Mag-iisang taon na po doon sa isang taon. O itong darating na April, mag-iisang taon na. Okay mga katribya, yun lang po. At happy farming po sa lahat. Tuloy-tuloy lang po ang ating pong pag-aalaga sa ating pong mga kalamansi farmers. At diretso lang, ano man pong presyo maabutan, at importante, meron tayong mapipitas. Kung ngayon ay mataas po ang kalamansi, meron naman po tayong nahahalaw kahit 1 bag o 2 bag para pang maintenance, pang gastos. And then, pagka yung inalaga naman natin na marami, yun naman po ang ating magiging malaking harvest. At pagka nakalusot at lumaki ang ating pong kalamansi at maganda presyo, swerte. Pero kung halimbawa naman, mababa ang presyo ng kalamansi, swerte pa rin, basta meron kang mapipitas para meron kang pang-maintain. Paano mga katriba, God bless sa inyo lahat. Kita talaga po tayo bukas. Since nakit medyo maingay po, tayo po ay nagpapatuloy. God bless po sa inyo lahat. Bye bye.